Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Ako po, ito na naman po tayo mga kabibig. Pinagtatawanan si Congressman Sandro Marcos kasi super high. Uy, anong klaseng high yan? Basta kabibig, super high lutang moment na Sandro Marcos. Kasi yung tatay niya hindi makarating sa isang event. Siya ang di umano'y nag-speech. Akala ng mga tao, confident si Sandro Marcos, nagsalita si Sandro Marcos, knowing, alam mo naman ang trademark nila pa English-English. O makukuha tayo sa mga pa English-English moment. Ay, para yatang may may nabasang mga words si Sandro Marcos na talagang, ano ba, pinagtawanan siya. Kasi kung ikaw ang pabasahin ng tatay mo sa kanyang speech, obviously, pag-aaralan mo yung speech. Babasahin mo yung speech before ka tutungtong sa entablado at basahin yung speech. Ganon ka ba ka-busy? Di ba kabibig na hindi mo mabigyan ng time? Take note, presidente yung tatay mo. First son ka. Of course, you're bringing the name of your family. Mapapahiya ka talaga kung magkamali ka. Para yata wala silang pakialam kung magkamali sila, no? Parang, come what may, basta ma-deliver ko na lang kung ano yung pinapagawa ang tatay ko. Ang mga tao, ang mga bashers mo, sabi na, nako, lumutang, naging bangag si Sandro. Uy, kayo talaga kung ano-ano mga komento yung Sandro ha, hinay-hinay kayo. Halata naman niyang kabibig, parang lutang siya nagbasa. Parang hindi niya inaral yung babasahin niyang speech. Prepared na yan ha. So ito kabibig ang video na kung saan nagtawanan ang lahat. Well, obviously, at least na nakabawi si Sandro Marcos. Pero pag tingnan mo, hindi fresh si Sandro, no? Baka marami siyang ginagawa sa buhay, politiko, sa maraming problema ng kanilang pamilya. Ito kabibig, ito yung trending ngayon. Ito yan. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind. To my wife. To my wife. Bakit to my wife, Sandro? Meron ka na bang asawa? Ano ba naman? Again nga, patawa si Ading again. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. Naka, grabe. It means hindi niya nabasa yung speech ng tatay niya. Diretso na lang siyang pumunta sa stage, binasa yung speech ng tatay niya. Oo nga, no? Which is, baka sobrang busy niya kabibig. Pero kahit sobrang busy mo, sumakay ka ng sasakyan mo, binigyan ka ng speech, o basahin mo, Sandro, kasi ikaw yung papalit ng tatay mo. Of course, you will give time to read the speech para hindi ka mapahiya. Parang ano lang parang taken for granted. Basta naka-speech ang tatay ko, okay na yun. Hindi naman ganon. Ano naman pong parang muryo-muryo na lang, o parang, ano ba, katsipan na lang. Nangyari ka, bibig, di ba? I've seen. Natawanan siya. Di ba? Just making that clear. I have seen the countless... Di ba? Napagtawanan tuloy siya. May mga ibang tao natawa dahil sa speech ni Sandro. May na iba natawa, ay, confirm, bangag din. Baka ganun mga iniisip nila, di ba? The sacrifices that teachers make every day. Pero napansin ko, yellow na yellow ang ngipin ni Sandro. Ay, ikaw talaga kabibig kung ano man napansin. Tapos hindi siya fresh. Ikaw talaga kabibig, busy yan. Walang time yan para magligo-ligo. Ano ba yan? May time din. Ito na yan again. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen. Di ba? Uy, iba yung tawa ni ate, Iba yung tawa ni ate. Parang sarcasm. Hindi naman. Kaya talagang mga interpretation niya. Natawa lang sila kasi wala pa namang wife si Sandro. At diba, sabi ni BBM, sana bigyan na siya ni Sandro ng apo. Kinilig yung mga tao dyan. Kaya talaga, kinilig yung mga tao. Baka later on, may ihaharap na si Sandro na to my wife sa lahat ng Pilipino. Diba? Ang panindigan ni Sandro na to my wife,
Pwede naman, panindigan ni Sandro. that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Yun mga kabibig. Ito ang komento ng ating mga netizen. Huli pero di kulong. Parehas rin ang galawang mouth. Bangag family and the circle of friends na papatawa din naman nakakatawa ang sinasabi. Sabi ng mga sinasabi ng iba. Ito pa, papatawa, hindi naman kalbo. Ang dami ng kurakot, di mapaayos ang ngipin. Huy, grabe talaga ang mga tao. Gagawa na talaga labanan ngayon. Harap-harapan pang paggagawa. Kinagigiliwan pa. Natawa pa yung tiyahin. Tawa lang ang mga uto-uto. Mahal na mahal ang mga guro, pero kulang ang sweldo ng mga guro. Tama mga kabibig. Mahal na mahal ang mga guro. Kaya nga sabi na ang galing magsalita, pero kulang ang sahod ng mga guro. Kaya yung ibang guro, mga guro natin, papunta na sa Amerika, sa ibang bansa. Kasi mas binibigyan sila ng malalaking sahod doon. O may mga palibreng pabahay, mga bonus, mga ganda. Maganda naman dito sa Pilipinas, pero kulang lang talaga. Bakit? Sobrang mahal ang bilihin. Di ba, kabibig? Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Alam mo naman ang ating mga netizen. So, itong si Chino Tisoy. Binigyan din niya ng komento kasi yung Sandro. Ito na. Sus Mariosep, napanood niyo ba ito mga Lods? Tignan natin. Biglang napatigil sa gitna ng isang speech si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, pinangunahan ng presidential son na paglulunsad ng PBBM Gabay ng Bayan program sa Lawag City. Hindi kasi nakadalo sa event ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang napatigil at nahiya si Congressman Sandro. Nabanggit kasi niya mga katagang my wife. Nilinaw ng presidential son na binabasa lang niyang speech ng Pangulo. Likom si Congressman Sandro tungkol sa kanyang love life. Pero dati nang inamin ng actress na si Alexa Miro na nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng 5 taon. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen, just making that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Imagine mo, talumpati mo yan, pero ang binabasa mo pala is script ng father mo. Oh, akala ko ba? Kasi pinagmamayabang ng ibang mga loyalista. Si BBM daw pag nagsalita, no script. Pag nagsalita, talagang fluent. May script din pala. Diyan mo makikita mga Lods, no? Na wala sa puso. No, wala sa puso yung mga pinagsasabi nila. Oh, grabe. Wala kay Tatay Digong. 'Di ba? Wala kay Tatay Digong. Impromptu talaga. And kung mag-speech siya, 'di ba? Galing sa puso. Wala lang sa puso ang speech ni Sandro. Ito naman ang komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Nagpapatawa ang ganit sa pondo. Balik mo ang Maharlika funds na lahat ng mga malaking agencies ay kinuna ng pondo, bilyones. Bukod na kaya ka magmana mo style ng tatay mong adik. Ito pa. Booking na naman si Tutoy. Na-booking Jude Idol. Sabi dito mga netizen, ha? In your dreams. Alam niyo ba, kabibig, may isang vlogger, mga kabibig, kung saan pinuntahan niya ang Ilocos. Oo. At doon, pinakita ang mga flood control projects na hindi natuloy. Di ba? O i-share ko sa inyo, ha, trending na trending to mga kabibig at pinag-uusapan ito. Totoo ba to? Sana magbigay ng komento si Sandro. Mga flood control projects, mga kabibig, na hindi tapos. Ito, ha? Ito. Sa Adams, Ilocos Norte, no? First District ng Ilocos Norte. At ito yung isang proyekto. Oh my Walang bakal sa loob. Hollow point. Bumagsak doon. At kung makikita nyo, kung dito natin aanggulohan yung camera, dadalhin natin dito, yung camera, dito, kukuhanan natin ng pahabang ganyan, makikita nyo yung destruction ng Oh my G. itong
flood control mitigation project na ito. Flood control. Di ba? Yan. So, ayan. Isa itong pagpapatunay na kahit umuulan, masama man ang panahon, kung may gusto kang gawin para makatulong ka sa bayan, eto, challenge ko sa mga vloggers dyan. Maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin nyo na substandard, Oo, goes, agree. at kung sabihin natin na kinurap o kinurakot ng mga empleyado ng gobyerno. Kasama na yung ating mga politiko na pinagdududahan natin. Ito, Mr. Marcos, President Marcos, First District Sandro Marcos yan. ng Lawag, kay Sandro Marcos. Agoy. Ano na ito? Kung gusto nyo, puntahan ninyo para malaman nyo. Hala. Sayang. Ito pa. Bakit puro Ilocos to? Okay. Ito. Ayan. Isusum natin. Oh my goodness. Kita nyo? Walang bakal. Kita mo? Wala. Ayan. Wala. Hala. Kita nyo? Andito lang sa kalsada, kitang-kita na. Pero, hindi nakita na mga nag-inspeksyon. Hala. Kitang-kita mula sa kalsada. Vince Pero hindi Dixon, nakita na ano mga yan? nag-inspeksyon. Bakit? Wala. Bulag kaya? Calling. Ito pa. Ito. Habang patuloy namin binabaybay itong Ilocos Norte Apayao Road, Oo. nakita namin to. Signboard na naman ng SIDEC Builders. Project number 25 Double Alpha 0014 Network Development Program, Road Widening Tertiary Roads, Ilocos Norte Apayao Road, Kilometer 0492 plus 334 to kilometer 492 plus 553. So, nagsimula ito noong June 16, 2025 at matatapos noong August 24, 2025. Ito, At meron dapat yan. yung project cost na 7,597,686.93. Ilocos Norte First District. DPWH Ilocos Norte, First Engineering District, Source of Fund, GAA 2025. Nasaan? So tingnan natin, no? Tingnan natin. Ayun. Ito. Hala. At doon sa kabila. Ito yung 7 million. Meron doon simento. Ito siya. Oh, kita nyo? Ito. Hanggang doon, about 400 meters, Grabe. more or less, 400 meters plus, papunta roon, nakita nyo, putol-putol, hindi pa tapos, hindi ginagawa. Yan ang nangyayari pag ang taong bayan ay hindi nagbabantay sa kanyang karapatan Putol-putol talaga. Grabe. patungkol sa mga gawain ng bayan. Dito pa rin to sa Ilocos Norte. Yan mga bibig. So, anong komento natin mga netizen? Tapos na yan, boss. Tapos nang nakawin budget nila. Paldo na sir sigurado. Sign lang yung tapos. Haha. Sabi, walang ghost project sa Ilocos Norte. Hala, malamang paldo. Mga ungas. Magalit na naman ang mga supporters ni Niwe. Ayan. Mga bibig. Ipaglaban nyo ito, Claire Castro, Bongbong Marcos, Sandro Marcos. Classmate, binuljak mo yung binubuljak. Saklap talaga na yan sa Pilipinas. Parang ang liit ng responsibilidad lang yung ginawa nila. Salamat na lang talaga may SOCMED na kung di kawawa talaga ang taong bayan, bulag sa katotohanan.
Galing mo, Charis, manang-manang ka sa lolo at ama mo. Boss, ikaw na ang inspector ngayon. Kung makaimbestiga sa kabilang kampo, wagas, sa ilang lugar, shout out sa Ilocos Norte, perfect pala kanilang project. Design po yan ng kalsada, kaya ganyan. Good job, boss, at ikaw na ang mag-survey. Tarpaulin lang po ang ginastusan dyan, tas okay na po. Laki. This is where your taxes go, pero hindi tapos. So yun, kabibig ang komento ng ating mga netizen. Ikaw, ano ang iyong komento hinggil dito? Hindi ka ba na-shock sa mga pinapakita ni vlogger Jesus Busi Duque? Ang dami ha, puro Ilocos. And in fact, pera natin to. Taxpayers money ito, mga kabibig. At hindi ito AI kasi nandun talaga siya sa lugar sa Ilocos. Ano ang yung reaction dito, kabibig? Tapos kung makapag-survey sa Davao, grabe. Kumukuha pa ng sample. Pero bakit sa Ilocos walang kumuha ng sample? Yun lang. Shock lang tayo, mga kabibig. Buti na lang talaga pinunta ni ng vlogger na si Jesus Duque para makita talaga, para makumpara natin ba. Ay nako. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.